Inaasahang makakatulong ang pagbubukas ng Sorsogon Geothermal Power Plant para madagdagan ang supply ng kuryente sa bansa. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Mapapakinabangan na ng publiko ang pinakabagong geothermal power plant sa bansa. Ito ang Tanawon Geothermal Power Plant sa Sorsogon na inaasahan na makakatulong para madagdagan ang supply ng kuryente. Itinayo ang planta ng Energy Development Corporation, ang renewable energy subsidiary ng First Gen Corporation. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kinakailangan na suportahan ng pamahalaan ng ganitong mga proyekto sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga tamang polisiya. Ito'y lalo't mahal magpatayo ng ganitong mga planta. The risk is very high, so we are trying to study kung paano mabawasan yung risk nila. Kung pwede sana 50% nun mabawasan ang de-risking niya. Tapos kailangan po i-push namin din kung saan nila mabibenta yung power nila. Kailangan bigyan din ng protection. We are doing that for all renewable energy projects also. Ito'y para masiguro na magkaroon ng sustainable na supply ng kuryente. Nandito tayo ngayon sa Tanawon Geothermal Power Plant dito sa lalawigan ng Sorsogon kung saan ang steam ay ipinoproseso para maging kuryente. Itong sa aking likuran, ito ang tinatawag na powerhouse kung saan ang steam ay dumadaan sa turbine para maging mechanical energy. At sa tulong ng generator, ito ay nagiging electrical energy o kuryente na siyang ipinapasa sa Luzon grid. Sa kabuuan, aabot sa 22 megawatts na kuryente ang kapasidad ng plantang ito at kaiba sa ibang renewable energy, ang geothermal ay 24/7. Hindi ito tulad ng solar at wind energy na maaring wala kapag walang araw o hangin. Sa bahagi ng Energy Development Corporation, plano ng kumpanya na palawakin pa ang kapasidad ng planta. In the near term, siguro another 50 megawatts. We're exploring yung nakita namin potential. And then siguro another 40 megawatts pa longer term. So hopefully, mga 90 megawatts pa of geothermal capacity. But on top of that, meron pa kami na ongoing construction ng 20 megawatt hours naman ng battery, which we also put into operation this year. Kasabay nito, patuloy ang kanilang pagtingin sa iba pang mga technology na meron. Ang Pilipinas ay ikatlo sa buong mundo pagdating sa producer ng geothermal energy. Ang geothermal, isa siya sa mga mura kasi 24/7 nagge-generate siya. Hindi siya yung variable na you need additional technology para mai-uplift mo yung capacity, no? 24/7 tumatakbo siya, so mas mura ang operations niya. Ayon kay Garin, kanilang tinututukan na mapababa pa ang singil sa kuryente. Kasunod ng sinabi ng Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na pagtatayo ng karagdagang halos 200 mga planta sa bansa sa susunod na 3 taon. Ayon sa kalihim, 80% dito ay renewable energy na makakatulong para dumami ang supply ng kuryente at kalaunan, bumaba ang presyo nito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.